DOTR. So, nasa kabilang linya po, pakilala na si Rayson De La Torre. Siya po ang head ng Special Operations Group ng DOTR SAIC, no? So, Rayson, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Colonel Bong. At ganun din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-pakinig. Rayson, kamusta naman ang SAIC natin ngayon? Maayos naman po ang ating mga operations. Ganun din po ang ating mga operatiba, Colonel Bong. Tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa mga operations sa EDSA Busway. Gayon din po yung ating mga anti-colorum operations na patuloy po nating isinasagawa para mabigyan po natin ng ikangay proteksyon yung ating mga kababayan, lalo yung mga pasahero. Tama yun, ano? Hindi siguro, lingat siguro sa kaalaman ng ating mga kababayan na ang paggamit ng colorum, kundi naman bawal, wala po silang benepisyo matatanggap dyan. At hindi po nakakasiguro ang ating mga kababayan sa kanilang kaligtasan. Alam niyo po, pag nadisgrasyan, kahit may insurance kayo, hindi po kayo mababayaran ng insurance because you are riding an illegal transportation. So, yan po ang ginagawa ng SAIC. Rayson, balita ko, marami kayo nahuli sa Cavite. Tama ka dyan, Colonel Bong. Yung mga hinuhuli natin noon, ay nagpapatuloy pa rin sila ngayon. Kaya patuloy pa rin nating binabantayan at patuloy pa rin nating hinuhuli itong mga illegal na nagsasagawa nitong mga colorum activities. Noon nga nakaraang buwan ay umabot doon sa 24 na sasakyan yung ating na-impound. At ngayong buwan na ito, ngayong December pa lang, so 3 araw pa lang ng Disyembre ay meron na tayong 7 na na-impound. Tama, no? Rayson, pakisabi nga sa ating mga tagapakinig at tagapanood, saan ba, ano ang covered ng SAIC? Metro Manila lang ba yan? Karating probinsya? O nationwide? Ito, Colonel Bong ay nationwide. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang department order ng Department of Transportation kung saan ay nagsisiguro doon sa ating kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo tigit yung mga pasahero, at mabigyan natin sila ng maayos na pagbibiyahe. Ito namang ating mga nagiging operations, particular dito sa Metro Manila, ay nakakasama rin naman yung mga kalapit nating mga probinsya dito sa Metro Manila. At meron din tayong kasabay na nag-ooperate, meron din tayong SAIC sa Davao. Kaya doon ay nagpapatuloy din yung extension ng ating operation. Ang galing, ano? So, meron din pala sa Davao, at least, ano? Alam natin, yung colorum operations, hindi lang po sa Metro Manila, o karating probinsya natin dito sa Metro Manila, like Cavite, Bulacan, Pampanga, no? Meron din po sa ibang probinsya po talaga. Ang problema kasi, Rayson, di ba, sa colorum, ang naapektuhan yung mga legal, ano? Kasi naaagawan po sila ng sa kanilang kita dahil sa illegal na operations ng colorum. Tama po. Rayson, sa 24, ilan ang bases dito? At pwede mo bang ipaalam sa ating mga kababayan, magkano ba ang bayad pag nahuli ka ng colorum? Yung ating multa, Colonel Bong, ay nakabase doon sa Joint Administrative Order ng Department of Transportation, kung saan nagtatakda na yung mga multa ng ating mga mahuhuling mga colorum na sasakyan, kagaya po ng bus, ay nasa 1 milyon po ang kanilang multa. 1 milyon? At yun naman po mga, yes, 1 milyon po yan. Then yung mga van at yung mga AUVs ay nasa 200,000. Then yung pong mga taxi o yung mga sedan na mahuhuli naman nating colorum ay nasa 120. Then yung pong mga pampasadang mga jeepneys na colorum din po na maituturing ay meron naman po silang 50,000 na penalty. Malaki pala ang penalty pero may nagba-violate pa rin? Marami pa rin, Colonel Bong, hindi talaga sila natatakot, at yung iba nga dito ay nagpapatuloy pa rin at umuulit. Kagaya nung nahuli namin kahapon na isang van. Noong ating makita yung driver, namukaan siya ng tropa natin, yung mga kasama natin mula sa Philippine Coast Guard, ay namukaan yung driver dahil ito pala ay nahuli na namin noong nakaraang December 9 last year. At nahuli ulit kahapon.
ganon din, parehong violation, nangungulorum pa rin. At ang katwiran naman niya ay sinasabi nga, kapit daw siya sa patalim. Eh sabi nga namin, may mga proseso naman na kinakailangan ninyo sundin para maging legal kayo. Pero ang gusto kasi nitong iba nating kababayan ay yung mga mabilis, madali ang proseso. Yung shortcut. At yes, tama. At hindi na sumusunod doon sa tamang proseso. Kaya maraming naliligaw at napupunta dito sa colorum activities. Katulad nun, Sir Rayson, nahuli nyo last year, tapos nahuli nyo ulit, ibig sabihin na tubos niya yung 200,000 na yun? Yun ang sinasabi niya, natubos daw niya, then umulit ulit siya dahil wala daw siyang ibang hanap buhay na alam, kaya tinuturuan na nga din namin kung paano siya magiging legal. Hindi tayo naman Colonel Bong, yan naman yung ating advocacy din naman na matulungan din naman yung ating mga kababayan, lalo tigit yung mga nasa public transportation, na maiayos nila kung merong mga kinakailangan dokumento o kinakailangan nating matulungan o mabigyan ng gabay, ay yun ang ating ginagawa. Kaya pinapayuhan nga ulit namin itong driver na sana sumunod na sila para sa susunod. Alam naman natin na medyo mabigat na naman yung kanyang problema ang kakaharapin, pero ganun talaga, dadaan talaga siya doon sa ganung proseso, at sana nga kung makuha niya ulit yung kanyang sasakyan ay mailagay na niya sa maayos. Tama yan, magandang procedure yan in as far as enforcement is concerned. Hindi mo na lang siya hinuhuli, kundi tinuturuan mo na siya kung paano maging legal. Kasi masakit din, aaray din yan na paulit-ulit ka nagbabayad ng 200,000 tuwing nahuhuli ka ng colorum. Hindi lang yun eh. It's an accident waiting to happen eh. So hindi nalalaman natin mga kababayan. Oo. So anyway, Rayson, so maliban sa anti-colorum campaign nyo, napansin ko, ako nagmo-monitor ako ng Facebook page nyo because I really enjoy yung reading yung mga accomplishments nyo, kasi this is what we really need to do, well, hindi po about penalties, hindi po about fines and penalties, pero sa larangan ng road safety, yan po ang kailangan natin gawin. Maliban po sa panguhuli ng colorum, Rayson, napansin ko, you've also been active sa roadworthiness checks. Tama po yun, Colonel Bong. Dahil itong ang ating mga kababayan, alam mo naman, marami rin ang pag hindi natin napapaalalahanan ay nakakalimot. Yun daw paalala, gamot sa taong nakakalimot. Kaya pinapaalalahanan natin sila lagi pagdating sa roadworthiness. Lalo tigit itong ating mga public transportation, yung mga pudpudang gulong, mga defective yung kanilang mga ilaw, brake lights, at iba't ibang mga parte ng kanilang mga sasakyan, ay nagkakaroon din tayo ng random inspection sa kalsada, gayon din sa mga terminals. Kaya asahan ng ating mga kababayan na minsan po ay makikita po ninyo kami na ganito naman ang aming ginagawa. Nakalatag po tayo sa kalsada at chinecheck po itong ating mga pampublikong sasakyan. Tama yun, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, magkakasama po ang SAIC, ang MMDA, LTO, LTFRB sa pagsasagawa ng mga checks na yan, lalong-lalo na po pag nagkakaroon tayo ng exodus. Nung nakaraang undas, magkakasama po kami sa PITX. Ngayon, Rayson, magpapasko na naman. So I think gagawin na naman natin itong procedure na to. Pero matanong ko lang, kasi kapaskuhan na naman, marami sa ating mga kababayan nagsha-shopping, namamasyal. Kadalasan yung iba, dahil sa traffic, hindi na nagdadala ng sakyan, nagtataxi na lang, alam naman natin, lalong-lalo na galing sa airport, galing sa PITX, galing sa mga terminals, maraming isnabero dyan, Rayson. Isa rin ba to sa mandato ng SAIC? Tama po kayo, Colonel Bong. Isa rin po yan sa tinututukan natin, sapagkat ito nga pong SAIC ay magkakasama rin pong ahensya na under po ng Department of Transportation. May mga kasama po tayo kapag tayo ay nag-ooperate ng mga taga-LTFRB. Kaya on the spot, kung meron pong mga magrereklamo ng mga kababayan po natin na sila ay hindi pinansin o hindi isinakay ng kanilang mga taxing pinara, ay maaari po kaagad nating parahin, at kung kinakailangan pong tikitan ay huhulihin po natin. Pagkat
napakahirap na nga po ng ating public transportation, napakahirap din naman sa isang pasahero yung hindi ka pa isinakay. At yung iba naman po ay nangungontrata pa. Pagka hindi nagkasundo sa inaalok na pamasahe, ay iniiwanan yung ating kababayan. Kaya yun nga po yung ating patuloy pa rin pinapaalala dito sa ating mga kababayan na lagi po kayong mag-report sa amin sa kila Colonel Bong din po sa MMDA para matugunan po natin at maaksyonan yung kanila pong mga reklamo at hinaing tungkol po dito sa mga taxi drivers na mga isnabero na ito. Meron ba tayong hotline number, Rayson, sa SAIC, sa DOTR or LTFRB para agarang mabigyan kayo ng abiso pag meron po mga taxi na ganito at ma-operate nyo agad at mahuli? Yung hotline po ng LTFRB ang atin pong ibinibigay. Ito naman po yung makikita po dun sa mga pampubliko nating mga sasakyan na naka-indicate po dun. Pwede po nilang makontak kaagad. Then meron naman po tayo mga hotlines sa DOTR na maaari po nilang makontak, or kung hindi naman po available ay maaari rin po through social media pages po natin. MMDA, DOTR SAIC, and mismong DOTR, LTFRB ay sasagutin po natin yan para po mabigyan natin ng tugon. Tama, Rayson. Actually, ang mga kababayan natin masyado nang empowered when it comes to social media na ire-report na nila yan, yung mga illegal terminals na yan, sa nagpipick up yung mga kolorum na yan. Kasi na alam ko yung mga kolorum na yan, Rayson, I just do not know if still happens today, na may mga radyo pa yan para really to trying to beat the system. Tama ba? Meron pa rin ba sila mga radyo ngayon? Tama po, Colonel Bong. Parehong-pareho pa rin po ng ginagawa natin dati. Hindi lang radyo, meron na rin silang Facebook page. Wow, talaga. At nakamonitor po sila sa atin. Minsan nga nababasa ko nga na nandun din kayo yung pangalan niyo binabanggit nila. Kung nasaan kayo Kaya ano po, ito naman po, yung hinihiling din naman po natin sa ating mga kababayan na pagpapaalam po sa atin itong mga nangyayaring activities na ito ay napakalaking bagay. Sa totoo po, Colonel Bong, ito pong mga nahuli nating ibang kolorum nitong mga nagdaang linggo, nagdaang buwan, ay pinagpapasalamat po natin dahil sa ito po ay nalaman natin dahil sa sumbong din ng ating mga kababayan. Sila na po yung mga nagpaparating sa atin, lalo't higit yung mga may legal na prangkisa na naapektuhan na po nitong mga kolorum na ito. Sila na po mismo yung nagsusumbong, nagbibigay na po ng direksyon. Talagang ginaguide na po kami para matuntun po natin dahil sa lawak po ng ating area ay hindi po namin pamilyar doon sa mga iba-ibang lugar. Kaya sila na po yung nag-guide sa amin at yun naman po, nagiging positive naman po yung resulta. Nahuhuli po natin yung mga kolorum. Rayson, sa kolorum, kung sino pa yung illegal, yung pang matapang, no? Totoo po yan, totoo. Nako, yung mga pinagdadaanan natin, Colonel Bong, talagang, sabi nga natin, parang yung sinasabi nilang delikado nga daw yung ating delikado. Mga ginagawang operations. Totoo naman po, delikado po sa side ng enforcers, delikado po dun sa side ng pasahero, mismong ng driver at ng ibang motorista. Kaya ito naman po ay talagang tinututukan po natin upang matigil na po itong ganitong mga illegal na activities. At ganoon din naman po, dahil nahihirapan na rin po yung sektor ng transportasyon na mga legal. Sila na po yung umaaray na po, kaya sila po yung talagang tinututukan natin ng tulong. Maraming salamat sa iyo, Rayson. Sana maimbitahan ka namin dito sa studio minsan. Lalong-lalo na kung may issue tayo sa transportasyon, sa mga panghuhuli nyo, lalong-lalo na sa busway. Maraming mga VIP na dumadaan. Nakikita ko yan sa reports nyo. Rayson, maraming salamat sa oras at magpaunlak ng interview na to. Sana makapanayam ka na namin sa susunod na araw. Ay naku, isang karangalan po ito para sa akin, Colonel Bong. Pag nagkikita tayo lagi, ang tawag ko talaga sa iyo, idol kaya talagang ano po ito, talagang magsasama po tayo, hindi lamang po sa studio, maging sa kalsada, magkakasama po tayo. Maraming salamat, Colonel Bong. Maraming salamat, Rayson.
Ayan po, si Rayson De La Torre, ang head ng Special Operations Group ng DOTR SAIC.